What if mapadpad si Badang sa panahon ng Kastila dito sa Pilipinas? Day 1. Habang naglalakad si Tito B, naguguluhan ito dahil hindi siya makapaniwala na bumalik pala siya sa nakaraan. Bakas sa mukha nito ang pagkadismaya hanggang sa may dumaang binibini sa harap niya. Napatingin si Tito B at naisip nitong sundan upang magtanong. Pumasok sa pintuan ng binibini kaya naman agad niya itong sinundan. Subalit dumiretso ang binibini sa kwarto nito upang mamahinga. Nang makatulog ang dalaga, pumasok ng dahan-dahan si Tito B. At dahil sa curious nito, agad niya itong nilapitan upang gisingin dahil matutulog na daw sila ulit. At nilapit ni Tito B ang mukha niya sa tenga ng dalaga upang bulungan, ngunit bigla itong nagising at tinanong kung sino siya. Sa sobrang gulat dahil sa nakita, bumangon ito at sumigaw. Kumaripas ng takbo ang dalaga. At dahil sa takot nagpanggap siya na unan, kaya naman safe si Tito B sa preleng nakarinig sa dalaga dahil hindi siya nakita. Habang nasa loob ng kumbento, may napansin siyang aparador na may nakasabit na uniforme. Napaisip si Tito B, sinuot niya pala ang uniforme at nagpanggap ito na isang praile. Dahil dito maraming binibini ang lumapit sa kanya at nagbigay galang, kaya sobrang saya nito hanggang sa dumating ang tunay na praile. Kaya naman bumanat si Tito B. Paano wala sa akin kayo? Hamakan ninyo dahil hindi mo na malamang gagawin yung pag ako na ganyan na demonyo. Buha ka ng ina mo, kakainin ko yung tayo mo. Bumanat din ang praile. Ikaw ay burado! Di tayo magkaantas ako, Panginoon, kay sana Kristyano! Tandaan mo ako ang batas! At biglang dumating ang mga Guardia Sibil, inaresto si Tito B. Dahil napatunayan na hindi pala siya totoong praile. Lubos na ikinatuwa ito ng mga tao. Habang hawak siya ng mga Kastila, may isang katipunero na dumating. Walang iba kundi si... Iniligtas siya nito sa mga Kastila at hinikayat magnegosyo at maging katipunero na agad naman natutunan ni Tito B na mamuhay na lang ng simple at makonteto sa buhay at maging masaya.